Una po sa lahat, ako ibati muna sa inyo ng magandang hapon o gabi na rin sa inyong dalawa. No? Tanong ko na muna sa inyo, no? Sa likod po na medyo magulo ang mundong ginagalawan natin, sa tingin nyo ba, ano ba mas gusto nyo? Kapayapaan o kasiyahan? At bakit? Or sa English, peace or happiness? Ano bang gusto mo? Para sa akin po, mas gusto ko yung katahimikan. Sa mundo po kasi ngayon, magulo na po, lalo na po sa mga about sa politics, sa kurakot, ayan po. Kasi po, sa ngayon, tinatry ko na po maging mapag-isa. Nalabas po akong mag-isa na di ko po sila inaaya. Nalabas na lang po ako saan-saan. Kasi gusto ko po yung payapa na po yung buhay ko. Ayoko na po kasi nung madami pong iniisip sa, ayun nga po, madami rin po akong problema sa buhay. Ay lang po. Ikaw naman, kasiyahan o kapayapaan? For me po, kapayapaan. Kasi, since nga po, ang dami na po ngayong gulo, like, sa government po natin, napakagulo po talaga. Gusto ko po ng, kapayapaan po. Para po sa akin, pag may kapayapaan po is, nandun na din po yung happiness. Naintindihan ko naman, no? Sa tingin nyo naman, ano ba ang pinaka nakakatakot sa inyo bilang tayong mga tao, no? Sa tingin nyo? Pag-ibig ba? Magkautang ka ba sa pera? O biglang dumating ang kamatayan? Ano ba ang pinaka nakakatakot dyan at bakit? Para po sa akin, kamatayan po. Pero nakadepende naman po. Para po sa akin, kung may nire-regret po ako sa buhay ko, tapos mamamatay po ako, parang dadalhin ko po yun. Tapos, nakakatakot po talaga mamatay pag hindi mo pa po na-achieve yung mga goal mo sa buhay. Ikaw naman? Kamatayan din po. Bakit kamatayan na pili mo? Kasi po, madami pa po akong pangarap sa future ko. Madami din po akong gustong gawin. Like, magtayo po ng business because I am entrepreneur student. Oo. Tsaka, ay lang po. Pero halimbawa lamang, gusto nyo mabuhay ng napakahabang panahon, no? Ilang taon gusto nyo magtagal dito sa mundo na to kung maaari? Kahit anong numero? Ilang years sa tingin nyo? I think, nakadepende po yan para sa akin. Kung matatapos ko man ang gusto ko mangyari sa buhay ko in the future, gusto ko po yung may mamamana po sa akin if mamamatay po. Ikaw, ilang years gusto mo magtagal dito sa Earth? Kung sakali. Para po sa akin, lang din po, nakadepende po. Kung na-achieve ko na po ba yung mga goals ko at kung handa na po ba ako mamatay. Pero halimbawa may mag-offer sa inyo ng 100 years old, tatanggapin niyo po ba? For me, yes po. Since opportunity na din po yun na para po mag-explore pa po sa buhay. Ikaw? Sa akin din po, tatanggapin ko po. Kasi, marami pa naman po pwedeng ayun nga po, katulad po ng sagot niya, if mabubuhay ka po ng matagal, marami ka din pong ma-explore. Ayun lang po. Pero alam niyo ba hanggang kailan talaga tayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi ko po alam. Ikaw? Wala po nakakaalam eh. Si God lang po talaga nakakaalam kung hanggang kailan po tayo tatagal sa mundo. Exactly, wala naman talagang nakakaalam talaga, no? Huwag naman sana, biglang sa gitna ng interview, bigla tayong bagsan dito ng puno, o bigla tayong sagasaan na lang dito ng sasakyan, hindi natin talaga alam. Ang dami kasi pwede mangyari na hindi natin talaga namamalayan. Kasi ang totoo talaga, ang buhay lang talaga ay mixi lamang. Ngayon, para mas lalo nyo maintindihan yan, sundan nyo ng aking mas mabilis na tanong to, no? Tanong ko lang muna sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Para po sa akin, hindi po. Lahat naman po kasi tayo may kasalanan po. Hindi ko naman po masasabing perfect po akong tao. In times, meron din pong nagagawa mabuti, pero may nagagawa din pong masama. I see. Ikaw naman? Para sa akin po, hindi rin po. Aminin ko na po,
may attitude din po ako na masama, madami akong red flags. Mm. Ayun nga po, sinabi niya na di po lahat ng tao perfecto. Wala pong tao perfecto. Lahat po tayo nagkakamali. Alam po yun ng Diyos. Which is true naman, no? Pero halimbawa, i-grade nyo daw sarili nyo from 1 to 10. Kunwari, 1 daw, masama daw kayong tao talaga, or 10, sobra daw kayong mabuti talaga. Saan nyo po lagay sarili nyo from 1 to 10? For example, 5. 5, ikaw? For me, 5 din po. 5 din. Since, ayun nga po, may nagagawa po ako mabuti at masama po. Mm. Para sa inyo ba, ano ba yung sabihin ng mabuti para sa inyo? For me po, ang pagiging mabuti po is, hindi lang po sa gawa ko, di pati po sa pag-iisip po. Like, alam po natin sa sarili natin na bukal po sa puso natin yung ginagawa natin. Oh, ikaw naman. Ano nga po ulit yung tanong? Para sa iyo, ano ba yung sabihin ng mabuti sa iyo? Yung sarili mong definition. Halimbawa, isang mabuting tao, para sa iyo, ano ba siya mabuti para sa iyo? Ang pagiging mabuti ay Kahit a word na maaaring madali mong tandaan. nasisiro ako. Hindi ko masagot. Pwede ba ba? Sige, go lang. Lalo po kasi ako. Go lang. No, don't worry. Like, ano yung pinakamabilis mong maisip na pag sabi mong good, yan yung definition mo talaga? Or medyo yung mahirap siyang ma-explain sa'yo. Ayun po, ganun. Okay, naiintindihan ko naman. Bigyan na lang kita ng itong mas quick question, no? Mahilig ka bang basa ng dictionary? Hindi. Ikaw? Hindi rin. Pero nagsasearch ba kayo kay Google or kay AI kung hindi nyo alam isang salita? Ikaw? Ganun din. Bigyan ko kayo ng konting kaalaman, no? Alam nyo ba, sabi po sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, yan po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan ng tao kahit sanggol niya. So, yun ugali daw ng isang tao. Ngayon, tingnan natin kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary. Halimbawa, kay Buboy nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po. Opo. Ikaw. Opo. Yun ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan ang matuto isang bata ang magsinungaling. Ito naman, kay Buboy nakapagnakaw ng pera o gamit sa tanan ng buhay niyo po. Halimbawa lang ng gamit. Mapalapis, ballpen, barya, may napulot ka sa daanan, di mo na binalik, o natukso kang magnakaw ng sagot sa katabi o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Opo. Kayo ba napagnakaw ng kahit anong halaga? Opo. Opo. Sa totoong buhay, lahat na tayo sigurado, nasa kulungan na talaga, kahit maliit na bagay lang. Yung bigla ka na lang, dadamputin ka ng pulis kasi kinasuhan ka pala ng pagnanakaw ng sagot sa katabi o nagnakaw ng lapis o ballpen. Maaaring nakatawa siyang tingnan, pero dyan nga nanganganak yung problema, di ba? Simula sa maliit na bagay, pag natukso, magnanakaw na ng malaking halaga. Kaya lamang ang totoo talaga, lahat taga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, kay Bubay nakaranas na magalit sa isang tao. Opo. Ikaw. Opo. Nawawala bang stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo po tumitindi. Depende po sa situation po. Naintindihan ko naman kasi halimbawa kunwari sinasaktan kayo kunwari ng isang tao, no? Siyempre kalau ko naman sabihin hindi ka nasasaktan. Pero sa loob ng isip mo at sa puso mo, parang gusto mo nang sampalin o suntukin yung tao. Pero sa isip lamang hindi mo talaga siya gagawin. Kaya lamang ito yung sinasabi. Hindi man po tayo pumatay ng tao, pero nakapatay na pala tayo ng masasakit na salita sa isip lang Isipan. natin. Yung nagtanim lang ng galit. Opo. Lalo na tayo mga lalaki, pag mainit ang ulo, parang Oo. gigil na gigil tayo, no? Alam na natin yan. Kaya nga lang totoo, lahat ng tayo dyan ay guilty talaga. Pero ito naman po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, bigla kayo napa, alam niyo na yun? Hindi po. Hindi, ikaw. Opo. Ano ba yan? Opo. Hindi? Oo. Oo. Parang ganito lamang yan, no? Mahal niyo ba mga nanay niyo? Oo, sobra po. Ikaw? Sobra po.
Papayag ba yung kunwari, halimbawa lamang, ang pangalan ng nanay nyo ay gagamitin nyo sa walang kabuluhan? Halimbawa, naglalakad lang kayo, isa sa inyo nadapa lamang, nagtawanan kayo, napa-OM, pero pangalan ng nanay mo na wala naman siyang kinalaman dito. Okay lang ba yun? Panggulat lamang? Expression lang? Hindi po. Hindi. Ikaw? Hindi po. At sa tingin nyo, hindi? Disrespectful po. Exactly, tama. Kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi hindi talaga normal yan sa atin. Kasi mahal natin ang mga loved ones natin, mahal natin ang mga tao at sila ay may dignidad ang mga pangalan. Diba? Kaya hindi rin talaga ginagawa yan. Kaya lamang ito yung problema. Kahit hindi na kayo magsalita niyan, naririnig nyo na yan sa paligid, di ba? Halimbawa, nananahimik lang kayo, tapos biglang narinig mo, minura ang Panginoon sa walang kabuluhan. Anong dahilan? Nabagsak lang ang cellphone. Yung mga ganyan, ang tawag dyan ay blasphemy or pambabastos. Imagine mo, ganda-ganda itong tanawin nito, tapos biglang may mga tao mumurahin lang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Di ba? Kahit pakinggan nun. Opo. Kasi nakaka-open yun. At sa mata ng Panginoon, hindi siya nalulugod talaga kapag blasphemy ang ginawa. Kaya alam, unfortunately, halos lahat talaga dito ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po sa inyong dalawa, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko kayo inuusgahan. Yan po ay mga katanungan po para lang malaman kung talaga tayo isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, halimbawa, for example, mamamatay tayo, halimbawa, at haharap tayo sa judgment day ng Panginoon. Sa tingin mo, base sa ating napag-usapan dito, kayo ba'y guilty sa nagawa niyong kasalanan or inosente kayo sa harap ng Panginoon? Guilty po. Ikaw? Guilty po. Sa tingin nyo, saan kayo pupunta kunwari pag kayo namatay, halimbawa? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Sa ngayon po, di ko po yan masasagot kasi di pa naman na po natin alam kung sa ano po ba tayo or sa kasi po sa ngayon Oo. marami pa po kasing pwedeng mangyari sa inyo kung gagawa po kayong kabutihan or ng kasamaan. Ayun. Hindi ako, para nasa gitna ka lang. Opo. Ikaw naman. For me po, unsure din po. Nakadepende naman po yan kay God po mismo. Like, since may future pa po, nakadepende din po yan sa atin kung ano pa po magagawa natin. Well, totoo naman, no? Pero paano kung bigyan natin to ng senaryo? Halimbawa lamang, wala na kayong kinalaman dito, halimbawa. May isang kriminal, ang kanyang ginawa ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Hindi siya pumatay ng tawa, nagnakaw lang siya. Nung siya'y dinakip ng mga pulis at siya'y dinala sa korte, ito po ang sasabihin ng kriminal sa judge. Judge, aminado po akong guilty po sa pagnanakaw. Pero hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Baka naman po may magagawa naman po ako para hindi naman siguro sa pulungan pupunta. Anong reaksyon ng judge? Magagalit yun, maiinis. Sasabihin niya, anong kalokohan hindi mo alam at nasa gitna? Alam mong may ginawa siyang kasalanan, so kailangan niyang pagbayaran, kailangan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama po. Ikaw? Tama po. Yan ngayon po, yung sinasabi ko po kasi parang ganyan din ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa natin yan o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang marating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-aalala na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta? Subalit, hindi lang kayong dalawa, buong mundo po ay sa hell mapupunta kasi may nagawa talagang kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Opo, sobra po. Ikaw? Ako din po. Ano mo po mangyari naman, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, biglaan lang itong interview na to, no? Pero don't get me wrong po, wala akong masamang intensyon. Ako lang po ay nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino, katulad nyo rin po, no? Tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo po ba ang buhay? Sobra po. Ako din po. Mahal niyo po ba ang sarili niyo? Opo. Medyo. 100% sure? Hindi ganun. Ikaw? 100% po. Mga ganun. Tayo ba perfectong tao? Hindi po. Hindi rin. Wala talaga tayo nagkakamali. Kaya lamang itong sinasabi kasi ng Bible. Ang kabayaran po sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. Oo, hindi ibig sabihin po nito, after na pinag-usapan natin, mamaya patay na kayo ha. Hindi ako mangkukulang ha. Kasi ibang tao ginagamit nila yung ganyan para manakot. Salita ng Panginoon yan kasi nagbibigay talaga yan ng babala at paalala sa atin
na hindi lang patungkol yan sa inyong dalawa. Lahat tayo. Kaya nga lang, magtaka nga kayo. Kasi kung may kabayaran talaga sa nagawang kasalanan natin kamatayan, bakit hanggang ngayon buhay ang maraming tao dito? Bakit wala kayo nakikita nagpapatayin dito? Di ba? Sa totoo, makakapagpahangin ba kayo dito pag may nangyayaring krimen dito? Hindi po. Ikaw? Hindi rin. Di ba? Hindi, di ba? Ngayon, bakit kayo nakaka-relax dito? Kasi nga, inalaw yan ng Panginoon yan. Na kahit nahulog tayo sa kasalanan, hindi naman niya hinahayaan na itong nilikhang mundo na to ay basta na lang mapahamak na lamang. Oo, galit ang Panginoon sa kasalanan, talagang may impyerno kasi yan ang justice niya. Pero may isang salita kung bakit nagbabago lahat-lahat. Naging salita ang mercy, M-E-R-C-Y. Mercy. Ikaw, Opo. ano sa Tagalog nun? Anyone? Awa po. Tama. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Ikaw. Opo. Pag sinabi natin kasi nating mercy o awa, yan ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin natin, tayo po ay makasalanan. Inamin mo kayo ay mahina at kayo humingi ng tulong sa Kanya. Actually, yung ginagawa niyo pag-unwind, for example, magandang oportunidad na humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Bakit? Kasi kailangan natin siya. Kasi alam mo, kung walang mercy, wala na talaga tayo dito. Walang mangyayaring ganitong interview. Walang talaga lahat, di ba? Pero dahil sa awa ng Panginoon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon talaga. Ngayon, dahil po dito, ito yung tanong na magbabago sa lahat-lahat. Ano ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa judgment day? Ano ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Inako niya po yung mga kasalanan natin. Siya po yung nagbayad sa mga kasalanan natin. Ayun niya po yung nagpapako po siya sa oras. Naniniwala ka doon? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Yes po. Pero yun nga, ang Panginoong Hesukristo po, nung siya po ay nagkatawang tao dito sa mundo na to, 2,000 years ago, syempre hindi pa tayo buhay that time, hindi pa uso itong mga microphone at cellphone, wala pang internet. Pero si Jesus, nung siya ay nagkatawang tao, minahal niya lahat ng taong tulad natin. Ganito rin ginagawa niya, nakipag-usap siya sa mga tao, binahagi niya ang salita ng Panginoon, pero nung ginawa sa kanya ng mga tao, hindi siya minahal. Siya ay tinorture, siya ay pinatay, siya ay pinako sa krusang Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Kasi wala namang krimen ang ginawa eh. Pero sa mata ng tao, krimen na kaagad. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi sa Bible, ang mga taong tulad natin ay takot talaga sa liwanag. Kaya nga pag may katotohanan, anong ginagawa? Pinagtatakpan. Or minsan nag-aalibay pa, di ba? Nag-excuse pa. Nagmamaang-maangan. So guilty talaga tayo dyan, di ba? Kasi yan yung dahilan kung bakit yun ang kayang gawin ng tao. Pagtakpan lang ang katotohanan. Pero ang katotohanan talaga, para yung umalingaw-ngaw talaga na talagang kakalat yan sa lahat-lahat. Pero noon pa man, si Jesus ay Panginoon na talaga. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalo ang kasalanan, matagal na pong talo ang kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas po, katulad nyo, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos. Ngayon, may binigay ang Panginoon na dalawang regalo para magamit natin ito. Una, naging salitang repentance? Hindi po. Hindi ba? Ikaw? Naririnig ko po sa iba. Pero aware ba kayo kung sa Tagalog yun? Hindi. Hindi po. Okay, sa Tagalog pwede ibig sabihin yan ay pagsisisi sa kasalanan. Repentance, pagsisisi. Parang ganito lamang yan. Kapag ba kayo nagkalagnat, makapunta ba kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Hindi po. Diba? Hindi nyo talaga ma-enjoy. Napakagandang tanawin na to, no? So, pag tayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po tayo may nagagawang kasalanan, lumayo sa kasalanan, talikuran, at babaguhin ating kaisipan. Sa English, turn away from sin. Lumayo sa kasalanan, at babaguhin ang kaisipan sa tama. Yan yung pagsisisi. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa ating dalawang bagay na yan, ay pwede patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron na lang akong mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? For me po, opo. Yes po. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Ikaw? Opo. Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Meron po. Meron din po. Ito pa, bago ko ituloy pala yan. Okay lang po maging honest po kayo, huwag kayong mag-alala, no? Do you think ba na-open ko ba sa ating napag-usapan? Hindi naman po. Hindi po.
Hindi po. Okay, nagbabasa ba kayo ng Bible araw-araw? Hindi po. Hindi. Hindi po. Okay, ganito naman yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Kakain din po. Di ba araw-araw? Kasi kung hindi, magkakasakit tayo. Sana po, ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan ang love letter ng Panginoon kung bakit tayo dito sa mundo na to. Nilikha tayo dito sa mundo na to, hindi po para mawala ng direksyon, kundi magkaroon tayo ng direksyon. Patungo yan sa Panginoon. Yan yung dahilan na sana mabasa natin kanyang salita araw-araw kasi yan ang kailangan natin. Yan yung magiging gabay natin tungo sa buhay na walang hanggan. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, walang mabuti sa atin, tataga tayo masamang tao, at tayo guilty. From 1 to 10, ang grade nyo, 5-5. Ang totoo, negative ang grado. Bagsak talaga tayo, kasi kahit magsinungaling ka lamang, galit ng Panginoon doon. Kasi hindi siya nalulugod pag may kasalanan talaga isang tao. Kasi hindi natin nasusunod ang kanyang utos. Kaya hell talaga ang naghihintay sa atin at lahat. Pero, marami namang maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre po, maganda po, yung salitang marami, nawa, kasama din kayo sa mga maliligtas, kung talaga po tayo ay nagsisi talaga sa kasalanan, yan yung repentance at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa tayo ng bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala na din po. So, walang katanungan po ako pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayong dalawa. Stay safe po sa inyo. God bless po. And stay dry kasi umuulan na rin po, di ba? And stay rehydrated din po, no? So, maraming salamat at ingat po kayo. Thank you po. Thank you po. Sige po.